Ako po si Boss Choyang. Pag-usapan naman natin ngayon ang PhilHealth, no. Nakikinig po ako sa radyo. Ito po ay hindi fake news dahil sa radyo natin naririnig at inilalabas sa mga mainstream media. So, yung oral argument ng Supreme Court at ng tungkol sa PhilHealth, no. At naririnig ko rito si Secretary Recto ay pilit na pinagtatanggol yung budget ng yung pera ng PhilHealth na inilipat sa Finance, sa Department of Finance. Ang sabi niya, hindi naman daw nagagamit, pwedeng galawin. So pagpaligay na natin pwedeng galawin. Pero alam ko, ang pagkakaintindi ko hindi pwede, sabi nung Supreme Court. Bilib ako sa mga sa mga associate justice natin, ang gagaling. At yung isang ini-interview ron nagkakandautal Isipin na lang po natin, hindi nga pwedeng gamitin, hindi nila ginagamit. So paano kung magkaroon ulit ng pandemic, wala kayong budget dahil nilipat nyo, ginastos nyo sa infrastructure, dahil yun ang sabi ni Recto gamitin muna sa infrastructure yung pera, total naman hindi ginagamit. Ang tanong, meron bang nagagawang infrastructure sa ngayon? Karamihan nga hininto yung railway, yung subway, no, nahinto yata yan pati papuntang Pampanga na railway nakahinto rin. Ang laki na ng perang nauubos nyo ng gobyerno natin. Ito namang mga BBM din, pinagtatanggol pilit si BBM. Hindi nyo ba nakikita na hindi na to usapin ng ng BBM DDS. Usapin to nung kalagayan ng bansa natin. Baka gusto nyong gumising sa katotohanan, makinig kayo ng radyo, manood kayo ng balita, no? Sa mainstream manood kayo, binabalita naman yung nangyayari. O yung kagaya ng eroplanong pinagsakayan kay PRRD, hindi malaman kung sino talaga may-ari. Lumalabas na sarado na yung kumpanya may-ari. Narinig ko kay Senator Amy Marcos, ilang beses nang nagamit ni BBM yung aeroplano yun doon sa hearing. Ewan ko sa hearing o doon sa vlog niya, binanggit niya yun na ilang beses din nagamit yung aeroplano na yun. At ang sabi sa balita, napakamahal ng aeroplano na yun. So balik tayo sa PhilHealth, no? Mga Batanggenyo, isip-isip kayo sa pagboto ngayon. Asawa ni Recto yung tumatakbong gobernador. PhilHealth na pinag-uusapan, pera. Bagay, maganda naman nagawa ni Vilma Santos yata sa Batangas. Hindi niya na problema yung ginagawa ng asawa niya ngayon. Pero asawa niya pa rin yun. At paano nga kung nagkaroon ulit ng pandemic? Saan kayo kukuha ng pera? Ang gobyerno natin. Mangungutang ulit. Itong sunod-sunod na taon na pagkaupo pa lang ni BBM, sunod-sunod na utang na yung nangyari. Diba? Wala bang koleksyon sa custom, sa tax, no? Singilin yung mayayaman sa tax. Kasi ginawa ni PRRD nun, siningil sila, bayad sila. Baka ngayon nagkakatolong gwesa na naman yung mayaman at ang BIR. Talagang makakapusing kayo sa pera. Ang problema, hindi naman kapos sobra-sobra nga yung budget na insertion daw dun sa BICAM report. Sabi, marami silang hawak na pera, no? At sa ngayon po, napapansin ko, no, sa mga balita rin naman sa radyo to, naririnig ko, baka po magkaroon na naman ng malaking dayaan. Kagaya niyan, nung nakaraang araw yata, Sabado o Biyernes, na may nakitang mga Comelec paraphernalia doon sa isang residential house. Bakit nandun yun? Diba? So ngayon, yung mga pumirma daw ng impeachment, tumanggap ng budget nila para sa distrito nila. Ang tanong, ginagamit ba nila sa distrito nila? Ay mukhang ginagamit sa pangangampanya.
Ito, malawakang bilihan na naman ng boto 'to mangyayari. Puwede naman po sa mga tumanggap ng pera, ay tanggapin niyo po, pero isipin niyo na lang yung susunod na 3 taon natin na lang. Huwag na yung habang buhay, yung sa susunod na 3 taon. Kapag lumakas ang power ng presidente at nahawakan niya yung Congress, maaari nilang ipasa yung people initiative nila na parliament, government, no? Presidential parliament, na ang pipili ng mamumuno sa bawat probinsya natin ay ang prime minister. At nasa kanila lahat ng kapangyarihan, no? Baka pati demokrasya mawala. Sa bagay, ngayon lang sa mga balita rin, no? Kita nyo yung mga nagsasalita pa lang against sa gobyerno o naglalabas ng ano nila, hinaing nila. Ano sabi ni Bakay Kang? Hindi raw, pagka nagsabi raw na ibagsak Marcos resign, hindi na raw pwede. Bakit naman hindi pwede, gusto nilang sabihin yung sa loobin nila, no? Gising kayo mga supporter ng ng BBM. Salita pa lang ni Bakay Kang, alam niyo ng pagsikil na sa demokrasya yung sinasabi ni Bakay Kang. Oh. So, kaya po tayo maging dilat ang mata natin kahit na nagugutom tayo. Nakita niya sa survey, yan lang bagsak ng survey sa presidente, 14%. Grabe baba, no? Sobrang sobrang ibaba nung survey na yun, nung niya. Na isurvey itong March yata yun, 14%. No? Kung ang Senate mapalitan yan, mababago po ang mukha ng politika. Huwag lang Senate ang palitan natin, pati Congress. Nakita na natin ginawa nila ngayon, puro committee. Ang nangyayari, puro bira lang ang nangyayari, politika yung mga committee. At bakit kasama sa executive ang PNP chief at si Torre? Hindi sila kasama sa executive privilege. Dapat silang umaten. No, pag simpleng mamamayan, isang tawag lang ng committee, pupunta dapat. Pag hindi pumunta, ano ginagawa? Contempt. Ito, ewan ko bakit kung si Escudero, siya ang Senate President, kukuha siya ng opinion ng legal department ng Senate. Abogado siya. Hindi niya kayang desisyonan yung subpoena. Kung ayaw niya pasubpoena yung executive, edi pasubpoena niya yung mga PNP, mga nasa ibaba. Pwede yun kasi hindi sila kasama sa executive. Pirmahan niya yun, yung sa PNP, sa Air Force, no, yung sino pilotong nagpaandar ng eroplano. Pwede yun. Kasi hindi sila kasali sa executive. Ito namang si Chis Escudero, hindi mo malaman kung saan talaga lalagay, no? Minsan halata yung galawan, yung mga sinasabi niya, Dapat meron kayong separate power, Mr. Senate President. Panindigan nyo yung pagiging makamasa nyo, yung tatakbo kayo ng eleksyon para sa bayan naman, lahat ng politiko pag tumakbo, yun ang sinasabi, para sa mahirap, para sa bayan. Ang nangyayari, hindi yun para sa bayan yung nangyayari ngayon. Ayaw nyo nga pakinggan yung boses ng OFW, So, tinakot pa nitong si 101. Tinakot niya pa na magkakaroon ng travel tax. Dapat nga kausapin nyo, pakinggan nyo yung boses ng taong bayan. Hindi yung babanatan nyo ng bawal ibagsak ang salitang gano'n, bawal daw, sabi ni Bakay Kang, tapos babanatan pa ng travel tax nitong si 101. Dapat si 101 nagre-retiro na, yung nililibang na lang yung sarili niya sa bahay, di ba? Yung ganong edad. Isip-isip tayo mga kababayan natin, Hindi ito labanan ng Duterte at Marcos. Diversion lang to.
Inaaway nila yung Duterte para mapunta ron yung attention natin, pati ng media. At itong media namang ibang media, hindi ko nilalat, no? Halatang bias dahil sa pera. No? Maging parehas po tayo sa mga kababayan natin. Mas marami yung mahirap. At yung mahirap din na yan, yung nasa ibaba, yung mga nasa middle class, nagbabayad sila ng tax nila. Pati yung mga, lahat ng tao dito sa Pilipinas, halos nagbabayad ng tax. Mamili ka nga lang sa grocery, may 4% tax yan eh. Diba? Although nakapangal sa may-ari ng grocery yung BIR niya, pero ang tax niya kinukuha sa consumer. Dahil kumikita sila sa consumer. Eh dapat tayo mga Pilipino matutong magtanim ng pagkain natin sa bakuran para hindi na tayo bumibili sa mga yung mga commodities natin eh. Diba, kaya lang wala na rin namang lupa dahil ang mga lupa ginawa na subdivision. Ano sabi ni Lapid, ang bansa raw pabulusok yung administrasyon ni Marcos. Si Lapid may sabi diba, parang alam ko na kung sino dumali kay Lapid. Parang hindi si Bantag Panay yung banat niya sa administrasyon nun bago siya mautas Di po ba? PhilHealth, pera ng PhilHealth, hindi raw ginagamit. Paano mong nasabing hindi nagagamit? Ang daming nagre-reklamo sa PhilHealth. Yun lang isang associate judge yun, sabi po, sa 7 million na ginastos niya sa hospital, 50,000 lang nang binayaran ng PhilHealth. Ilang taon daw siyang nagbayad ng PhilHealth. So ngayon, pati yung pera ng SSGIS, nasa kanila na rin. Asan yung Maharlika Fund? Hanapin nyo. No, yung 1 milyong bahay na lang na pabahay daw. Wala pang 1 milyon, 3 taon na. Ang target, 1 milyong bahay kada taon. 1 milyong pabahay kada taon. Wala pa 1 milyon yata yung nagagawa. 3 taon na nakakalipas. Pero kaya nangutang, kaya nagbenta ng gold. Para saan? Hindi ba sana kung linggo-linggo may sahod yung tambay, baka maniwala pa ako nagkabenta-benta ang gobyerno natin. Ngayon, ay sa balita, nagbabalak ng ibenta rin yung ibang pag-aari, ibang lupa ng gobyerno, no? Yung maliliit na lupa raw, bebenta, may bidding pa. So, tahasan na po yung pangungurap sa ating bansa. Sana napapansin nyo yan, mga supporter ng BBM. Mga dilaw, tahimik kasi gusto nila nag-aaway yung dalawa para sila yung mga aangat kasi yung dalawa, diba, magkaaway. So yung mga dilawan ang nandyan, kaka yung mga komunista dyan. Yung mga makakaliwa. So, at bakit ang Kongreso may kasamang convicted? No, magpasa kayo ng batas na hindi na dapat maupo pag convicted kahit nakaapila. Convicted na meron ng resolution dun At nasa Congress pa rin. At ang si Steph, Vice President pa yung tinutumba niya. Kasi nasalanta yung organisasyon nila dahil kay Vice. Sipin nyo na lang, no? Lahat ng tao rito ngayon, nakikinabang sa Universal Care. Sino nagpasa niyan? Sino pumirma dyan? Si PRRD. Passport, 10 years. PRRD. Lisensya. Karamihan dito sa BBM supporter na nagbablog. Nakamotor. Sigurado may lisensya kayo. Napapakinabangan nyo yung 10 years. Na lisensya. Diba? Tapos panayambira nyo dahil landun sa mga may nasawing So, alam nyo, yung mga nasawi dyan, karamihan, hindi naman inutos ng Pangulo yan. Yun inabuso lang ng mga pulis yung kapangyarihan nila. Ang dami namang nakulong, ang dami namang narehab. At yung iba dyan, lalo yung mga tandem, yung mga naka-helmet, naka-motor, kasapakat nila sa sindikato yan. Ayaw nilang magsalita yung distributor nila, yung dealer nila, baka mahuli at ituro sila. Inuunahan na nila. Pag-upo pa lang ni President Duterte noon,
sunod-sunod na mga naka-helmet yung bumibira. Kasi nga, kahit ako ba naman ang pinuno ng sindikato, ba't hindi ko gagawin yun? Tumba nyo na yan, baka mahuli na ituro pa tayo. Ganun po. Siguro, yung ibang pulis, kaya sinasabi nilang tumba agad. Wala naman sa utos ng presidente, baka konektado sila sa sindikato. O meron namang napanagot di ba? Yung kay Kian at saka yung kay Carl, nakakulong ngayon yung mga yun. Pinagtanggol ba ni PRRD yun? Hindi. Siyempre bumabasa yung sa report ng polis. O, pinaimbestigahan yung kay Kian at yung kay Carl. May napanagot. Inabuso nila Yan, kitang-kita naman na inabuso nila yung power nila pagiging polis nila. Huwag nyo ibintang kay PRRD dahil malaki na itulong din naman nun. Ang daming tumino, ang daming tumigil. Ang daming sumuko, ang daming nakulong. Tumahimik ang bansa, naging payapa yung paglalakad sa gabi. Balik tayo dito sa PhilHealth, no? At ako saludo doon sa mga nagpipetisyon para sa PhilHealth. Sana mga kababayan, magkaisa tayo pagdating sa kaban ng bayan. No? Kahit ano pang kulay natin, hindi kulay ang pinag-uusapan dito, hindi partido. No? Maumay na kayo sa mga politikong puro lang, puro salita, puro pangako na wala na. Kahit Duterte ang senador na yan na nakaupo ngayon, kung alam nyong nangurakot, kiss nyo na. Dahil mga kongresista nyo, pag alam nyo wala naman din namang nagawa sa loob ng 3 taon. Ito yung congressman namin, 3 taon, hindi na namin nakita pagkatapos ng eleksyon. Wala kang makikitang project. O palitan, kahit di namin kilala ngayon yung kumakandidato. Pero kilala namin yung kumakandidato ngayon. Palit natin yung mga bago. Lalo yung 200 pumirma sa impeachment ni Sara Duterte. Ibig sabihin, kaya lang sila pumirma, nasabi naman yung isang kongresista dahil sa budget. So, ibig sabihin, ang sinunod nila, yung speaker. Takot sila sa speaker. Meron pa kumakalat na video, dahil kay speaker, dahil kay speaker. Kaya tayo may ganito, dahil kay speaker. Ewan ko kung napanood niyo yun. Kataruntaduhan Pera ng bayan yun dahil kay speaker. Ugok din yung babaeng yun. Hindi ko nakikita ko lang, babash ko yan. Puro dahil kay speaker O ngayon, dahil kay speaker, nabuko na yung budget nyo. Diba? Mula tayo. Huwag na nating pagtalunan kung DDS ka o BBM ka. Makiramdam po tayo. Kinabukasan ng mga anak natin, lalo yung mga maliliit pa yung anak, kinabukasan ng mga anak niya nakataya rito. Kinabukasan nating lahat. No? At bantayan nyo yung eleksyon, feeling ko magkakaroon ng malabakang dayaan. Totoo rin yung sinasabi ni Jimmy Bondok na, tsaka hindi lang si Jimmy Bondok kaya tayo nagsabi no na yung online voting. Pwedeng masabot tayo yun, pwedeng madaya yun. Dapat manual voting sila dun sa embassy, mga OFW. At tapos yung mga nakarehistro, total naman, naka-public naman yung list of voter. I-post nila sa official gazette nila. Para alam ng taong bayan kung ilan lang talaga ang boboto sa OFW. At dito sa atin, ipitan nyo bantay. Lalo yung mga watcher na naka-assign dyan sa precinct. Ipitan nyo bantay dahil pipilitin ng administrasyon na to na mag-12-0. Baka mamaya, sana ang kuning watcher din ibang IT. Di baling bayaran nyo ng 1,500 a day. Basta alam nyo kung may anomalya rin sa voting machine. Total naman, gagastos na rin lang kayo sa watcher. Lubusin nyo na. Diba? Hindi kasi alam ng ibang watcher kung nakakada yan dahil digital na yan technology na Kunin nyo mga IT rin para sigurado, may naiiba, may nagbabago.
talasan niyo yung mata niyo pagdating sa wala namang monitor yata pag nag-transfer na nung ano, nag-transmit. May monitor ba sa sa munisipyo para makita kung paano nagta-transmit? May naka-connect ba yan sa monitor? Sana may malaking monitor para nakikita nila kung gaano kabilis yung transmitter nila. At dapat do sa ano pa lang, sa preset, alam na ng mga watcher kung ang nabilang na nila ron bago i-transmit. Kasi baka mamaya pagdating sa transmit, magkapalitan na ng numero. O at least alam ng mga watcher, oh, ito lang ang bilang niyan. Diba? So sana natutukan natin tong etong mga committee ni Amy, marami kayong matututunan dito pagdating sa batas. Ugaliin yung manood ng mga hearing. Pero pag yung hearing yung tuwadcom, mabubuisit ka eh. Ginagamit nila yung posisyon nila para harasin yung tao. Pasik ko lang sariling akin lang yun. Walang nagbalita sa akin yun. Sabihin nyo fake news, ay halata naman sa mga galawan niya. Ang legislative, in aid of legislative, hindi po puwersahan yung tatanungin yung yung resource person. At hindi kayo court para sabihin nyo sa tao na oo, hindi. No, sino bang kongresista yun, yung babae? Hindi ba naman ugok? Tanongin si PRRD ng oo, hindi lang po. Bakit? Korte ka ba? Pag nag-invoke ng rights nila against self-incriminate, kino-contempt nyo, or klase. Sumasagot naman, pero may mga part na ayaw nila talaga sagutin. Ayaw, baguhin nyo tanong. Diba? Ganun din naman sa court pag kami may nag-object, papalitan ng tanong, sabihin nung judge, palitan ng tanong. Oh. Diba? Ito, masyado nang mahaba tong content ko. Pinalalahanan ko lang, kay BBM ka o Dilawan ka o Duterte ka, nakaupo man yan o hindi, huwag nyo nang ilagay sa posisyon. Tapos ang usapan. Yun lamang po at maraming salamat. Ako po si Boss Joyang, pakipollow ang aking Facebook at YouTube. Kasama na rin ang TikTok. God bless you all.